Kapag dumating ang krisis, doon natin marirealize na hindi lahat ng bagay na pinapahalagahan natin sa normal na araw ay mahalaga pala sa survival. Hindi lahat may kakayahang gumastos ng malaki. Kaya ang tunay na tanong, ano ang 3 pagkain na mura, portable, at makapagbibigay ng lakas araw-araw? Una, munggo. Isang maliit na sako lang, kaya kang buhayin ng ilang buwan. May protina, fiber, at sustansya na kayang palitan ang karne kapag wala ka nang mabili. Sa krisis, munggo ang ulam ng matatag. Ikalawa, mais o corn grits. Mas mura kaysa bigas pero puno ng carbohydrates at energy. Madali lutuin, matagal masira, at nagbibigay sigla sa katawan. Sa panahong mahal ang bigas, may isang sagot ng nakararami. Ikatlo, mantika o taba ng karne, rendered fat. Hindi lahat nakakaalala nito, pero napakahalaga. Mantika ang nagbibigay ng tunay na energy sa katawan, nakakapreserba ng pagkain, at nagbibigay lasa kahit sa simpleng ulam. Sa gutom na panahon, ang taba ang nagbibigay ng lakas para tumagal. Hindi lahat ng pagkaing nakabubusog ay nakakapagbigay ng lakas. May mga pagkain na oo, mapupuno ang tiyan mo saglit. Pero wala namang sustansya, wala namang energy. Sa halip na palakasin ka, lalo ka pang pinapahina. Kaya kung mag-iimbak ka, isipin mong mabuti. Hindi lang busog ngayon ang kailangan, kundi lakas na magtatagal. At tanda natin ang sinasabi sa Kawikaan 21:20. Ang matalinong tao ay nag-iimbak ng pagkain at langis, ngunit ang hangal ay ginagasta ang lahat niyang tinatangkilik. Sa panahon ng krisis, hindi magarbo ang sukatan ng talino. Ang sukatan ay kung paano ka mabubuhay at mananatiling malakas. Sa katawan, sa isip at sa pananampalataya,